Straight to the point. Live Facebook ano? Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan ang Straight to the Point. Muli magkakasama tayo lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At atin ang gagawin natin itong palatuntunan na ito, live Tagalog version. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na paggabi Tagalog tayo, pag umaga Bisaya. Kasi meron tayong mga followers na Tagalog na hindi nakakaintindi ng Bisaya. At salamat nga pala si kay Brother Jando Alabado tsaka kay Reverend Father Darwin Itgano sa kanilang plano na nag-accept naman ako na gagawin nila akong official member sa punto por punto. Nga lang hindi ako taga-Bohol pero ayos yun. At tuwing mag-live ako every kada gabi gabi-gabi Bisaya, di ba dati Bisaya. Ngayon magtagalog tayo dahil kukunin itong video niya. Kukunin itong video ni Father Darwin yung live natin tsaka i-upload sa kanilang YouTube channel at sa kanilang mga official website. Huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook page, sa ating Facebook pala, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Lakbay Katoliko at sa follow na rin sa punto por punto kay Reverend Father Darwin Itgano. Straight to the point. Bago natin simulan ang ating pagtalakay, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Magandang gabi, Lods. Oy, magandang gabi nga pala sa lahat, si lahat ng mga nag-follow natin dito, si Navarro Lindon watching. Pa-shout out bro si Johnny Indino Bantugoy. Shout out din kay sa lahat ng mga member ng Punto por Punto. Magandang gabi po sa inyo. At magandang gabi kay Brother Melchor Mascarinas. Sino ba itong si nag-comment sa atin dito, si Jackstone Kim. Ano ba ito si Jackstone Kim? Official website. Ano ba ito? Official Facebook mo ba to? Kasi minsan pag may nakikita ako dito sa mga yung mga followers ko na mga fake account. Tandaan ninyo, yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw na ayaw kong tumanggap ng mga fake account dito. Kung totoong tao kayo totoong tao kayo, magpakita kayo ng mukha nyo. Huwag kayong gamit ng mga fake account. Dahil hindi naman siguro fake yung Facebook. Yung pag problema nyo na yan, pag fake yung account nyo, talagang doon pa lang, fake na kayo. Diba kasi fake account nyo fake account yung gamit nyo. Sinabi niya rito na sino ba daw kuno yung tunay, si Sino at si Alabado. Meron nga pala silang debate yung schedule sa September 13 na udlot. Kasi I don't know kung bakit ganon. Tsaka pag sinasabi mo kung sino tunay, dito tayo sa tunay. Yung kang Mr. Argesino, iba yung pananampalataya niya with regards about iba yung paniniwala niya with regards about the Novus Ordo Mass. Kasi para sa kanila Latin po yung valid. Yung sa atin kasi sineselebrate natin yung Novus Ordo, ika nga, yung our own vernacular language. Ang tawag nito, kaya sinasabi nila na yung kuan, sandali lang, yung tawag nito, yung Novus Ordo ay galing po sa sinasabi nila na sa demonyo daw di umano.
Yan yung mga sariling pag-uunawa nila, ano? Kaya nga mayroong debate sana ka, sayang lang, ano? Sayang naudlot. Excited pa naman ako. Shout out muna natin itong ano, sino ba ito? Good evening, bro. Congrats si John Gianabo. Pa-shout out, Lods. Si Gilbert Andan Eclipse. Good evening to Father Wilson, ni Father Wow, ni GR Aliman Montemayor sa Parokyas Labason. Taga saan po ba kayo? Kasi si Father Wow, si Father Alberto Montemayor, kaklase ko yan ng seminaryo dati. 2015 pumasok ako ng seminaryo. Sila yung mga naabutan namin doon sa formation of philosophy sa seminary, ano. Hindi ko alam, nagiging pare na. So, yan yung mga taong mga nagsisikap talaga na maabot yung kanilang mga pangarap, no, yung mga vocation. So, unsa man, so nag-unay raday mo. Hindi po yan, ano, yung si RG Sino, hindi po yan pure Catholic faith defender. Iba yung pananampalataya nila. Pero Katoliko yung dala nila. Kasi kapag magisterium yung saligan, kasi Katoliko, magisterium talaga, yung ano namin, ano, yung authorization, doon kami sa magisterium. So, kapag sinasabi natin ang tawag nito, kapag sinasabi nating magisterium, kung ano yung dinideklara ng magisterium, doon tayo kakapit. Sa Katolik. Hindi yung kung saan-saan tayo kumakapit. Kasi kapag sinabi na, ay Brad, si ano, may private revelation, nagpapakita daw si Mother Mary kay ano, wala kaming pakialam kung kahit ilang bisis pa kayong nagpapakita dyan, kahit ilang bisis pang mayroong nangyaring tawag nito, revelation, kung hindi ina-approve ng Vatican yan, wala kaming pakialam nun. Halimbawa na lang yung sa Batangas Lipa, ano, o yung kinakasuhan di umano si Father Winston Kabading. Di ba? So, sa isang, hindi ko alam kung anong nagkain doon sa ano niya, sa kukote niya. Pero kapag sinasabi natin na ang tawag nito, magisterium, halimbawa, yung sinasabi nila na private revelation. So, when we talk about private revelation, ito yung deklarasyon sa ating simbahan. Ang Catechism of the Catholic Church. Official teaching po ito ng simbahang Katolika, no? So, kaming mga Katolika, nakabatay lang po kami sa magisterium, sa Biblia at sa mga teaching ng simbahan. The rest niyan, wala na. Kapag sinasabi, ay doon kami sa ano, sa kang Aling Turing na naniniwala kasi kami ni Aling Turing dahil may bulang kristal po ito si Aling Turing. Wala na po tayo dyan. Dahil all form of divination are to be rejected. Yan po yung sabi ng simbahan. Ito, sa pahina 30, page 30, number 67, ito po yung banggit. Pagsulod nimo na wag kang wag kang tawag nito, wag kang magbibisaya sa comment ko. Tagalog yung gamitin mo. Good evening kay Reverend Father Darwin Gitgano na siyang may pasimuno nitong straight to the point. Straight to the point. Okay, babasahin natin tong official teaching ng simbahan. Yan o. Throughout the ages, there have been so-called private revelation, some of which have been recognized by the authority of the church. They do not belong, however, to the deposit of faith. Hindi po yan deposito ng pananampalataya, yung mga private revelation. Kaya nga, yung sinabi nila na private revelation ni St. Catherine of Emirates, wala kaming pakialam kung hindi ina-approve sa simbahan yan. Kung maniniwala ka, bahala ka na. Yung mga private revelation, pag hindi ina-approve sa simbahan, hindi magiging divine revelation yan. Unlike doon sa nagpapakitang si Mother Mary sa Fatima. Yun, yung mga divine revelation talaga, na-approve ng magisterium yun. Kapag sinasabi natin hindi aprobado ng magisterium, wala kaming pakialam noon as a Catholic. Kaya ngayong Batanggalipas, hanggang ngayon, hindi pa rin yan ina-approve ng Vatican dahil not authentic revelation. Alam niyo yan. Hindi lahat ng revelation ay aprobado ng simbahan.
Dapat tandaan ninyo yan. Sa Katolik, kasi maraming Katoliko sa atin, basta-basta na lamang naniniwala sa mga tradisyon na hindi naman kumakapit sa simbahan. Oh, di ba? Santos yan, reality yan. Mga Katoliko, iwasan ninyong maniniwala kayo kay Aling Kuring. Wala namang, yung may Aling Kuring na may bulang kristal, wala yun. Ha? Dapat alam ninyo yan. Alam natin yan. Hindi naman tayo expert with regards about batas ng simbahan. Hindi naman natin namemorya lahat ng Code of the Canon Law. Catechism of the Catholic Church. Yung Biblia, hindi nga natin namemorya lahat. Pero basic po, yung pinaka-basic na turo ng ating simbahang Katolika. Alam ba ninyo na tawag nito, yung mga ibang sekta, with all your respect po sa kanila, no? O sa mga ibang sekta na laging tira ng simbahang Katolika. Nakausap ko ito si si Pastor Ronnie Castañares. Dati po yung 15 years Pentecostal pastor. Ngayon nagbalik na po sa simbahang Katolika, nga pala palakpakan. Dahil po sa hindi naman siguro gaya ng ibang sekta na nagiging agresibo sila sa Katolikong hilaw na wala namang alam sa pananampalataya. Yun yung madalas nilang akitin, So, ngayon, sandali lang. Mag-reply muna tayo kay kay ako, ray bayad. Patahi og duha ka pulo kay ako, ray bayad. Thank you. Sana reply si Father Darwin, mamaya na lang. Kasi nagla-live tayo, mahirap mag-type sa Now, ito yung ito yung tandaan natin. Hindi po lahat na revelation ina-approve ng simbahan. Yung mga divine revelation, yan po yung ating tatanggapin. As Catholic, hindi tayo pwedeng ang tawag nito, itsapuira yung mga divine revelation kasi aprobado na po yan ng mga magisterium natin. So, ngayon, ang nangyari po kasi sa mga, with all your respect, itong mga taga-ibang sikta, wala po silang magisterium. Kaya nga, kung bigyan nyo yan ng bersikulo sa Biblia, kahit isa, magkaiba-iba yung mga interpretasyon nila. Ang nangyari kasi walang magisterium. Tayong mga Katoliko, may sarili tayong magisterium. Kaya nga, yung mga teaching natin, uniform. Uniform yung teaching natin. Kapag halimbawa, meron naman tayong universal magisterium, yung sa Vatican talaga. Sa atin sa Pinas, mayroon din tayong magisterium, yung CBCP. Kung ano yung dinideklara ng CBCP, okay. Kung hindi ka hindi dinideklara ng magisterium sa CBCP, ganyan. Anya lang kasimple. Diba? Halimbawa, marami pa rin sa ating mga Katoliko. Hindi ko alam sa iba. Pero sa iba, dapat sana alam ninyo ito. Yung Senyor Santo Niño po, yung Senyor Santo Niño na may hawak na yung pampaswerte. Minsan kino-confirm ko na yan kay Father Darwin, bawal talaga yon, yung may mga paswerte. Wala yon. Hindi ina-approve ng, ang tawag nito, CBCP. Kaya nga, kung may mga nagbinta doon na pampaswerte daw di umano, huwag kayong bibili. O kaya nga, minsan pag pumapasok ako sa mga mall ng ng mga incheck yung may-ari, Santo Si, mayroon nga pala silang Santo Niño. Real talaga yung Santo Niño nila. Pero sa kabila naman, sa bandang gilid, ay mayroon talagang budhang nakaganon. Anong nangyari? Wala na yan. Yung mga nakaganon, wala na yan. Ibang usapan na yung may pusa bang nakaupo na binibilad sa araw, nakaganon yung kamay. Wala na ho yan. Bawal po sa ating simbahan yan. Bawal sa ating simbahan. Yung reality Senyor Santo Niño po yung tatanggapin natin, Kaya nga marami sa ating mga Katoliko. Ay advice ko lang sa mga Katoliko, na hindi naman, na yung mga Katoliko talaga na hilaw sa ating pananampalataya. Magpursige kayong mag-aral. Huwag kayong parang sinasabi natin na infidelity. Ano ba itong infidelity? Yung infidelity po, ito po yung mga tinatawag natin na nabinyagan ng Katoliko. Pero walang pakialam sa pananampalatayang Katoliko. Kaya nga, infidelity yung tawag nyo. You are Catholic as baptizing, na-baptize ka ng Katoliko. Ang problema lang,
wala na kayong pakialam. Di nga kayo sumasali pag ngayon, buwan ng October, nagsiselebrate tayo ng prosesyon kay Mother Mary minsan. O araw-araw pa nga, kung, diba, nagro-rosaryo tayo. Hindi man lang marunong mag-participate. O, diba? Hindi man lang marunong mag-participate. Walang paki. Ika nga sa ibang termino, kibiil. Ano ba itong kibiil sa Visayan term? Kasal, lobong, bunyag. Oh. Yan po yung mga panahon na sila ray, o yung mga panahon na silang pumapasok sa simbahan. Daris dyan, wala na. Oh, nakalulungkot isipin marami sa atin. In terms, hindi ko alam, siguro meron naman tayong every general law, there is an exemption. Totoo naman yun, may exemption tayo, di ko alam. O, di ba? Imposible naman, di mo alam. Araw-araw kang nag-Facebook, araw-araw silang nagano, hindi alam. So, ano bang ibig sabihin no na pag sinabi natin na infidelity, yung bang nabinyagan ka sa simbahang Katolika, pero wala kang pakialam sa pananampalatayang Katoliko. Iba din yung indifferentism kaysa infidelity. When we talk about indifferentism, ito yung nangyari na sinasabi ng mga indifferentism na Katolika, bininyagang Katoliko, baptized as a Catholic, but sinabing, ay, okay lang, magsimba tayo sa Baptist Church. Kasi wala namang mangyari sa atin. Pari-pariho lang naman, Panginoon yung sinasabi nila doon, Panginoon yung pinangaral nila doon. Yan po yung indifferentism. Sa bagay, wala namang relihiyong makapagligtas. Oh, di ba? Yan yung indifferentism. That can lead to us into a heresy. Alam nyo ba kung bakit? Yung mga pananampalatayang wala ang relihiyong makapagligtas sa atin. Only Jesus can save us. Heresy po yan, mali turo yan. At hindi po yan, wala yan sa Biblia. Dapat alam ninyo. Ngayon, yung ibang rason sa mga indifferentism, yung bang tinatawag natin na bugang sa Visayan term. Ano ba yung bugang in English? Yung bugang po kasi, parang isang tanim yan. Na kapag saan yung hangin, doon siya. O, gagaya din yan yung mga ibang di ba? So, tira ng tira. Kung tatanungin, wala namang alam. O, di ba? Madalas magchismis itong mga uy, si in short na lang, Marites. Marites at Marisol ba? Ito, walang swerte bro. Nasa Diyos ang awa, nasa tao naman yung gawa. Kung tamad ka, wala talagang swerte. Ang simbahan po kasi hindi naniniwala sa mga pampaswerte. Dahil yung mga pampaswerte, galing inchik yun. Tignan mo yung mga inchik. Di ba? Minsan sa kanila, maraming pira. May mga pira na. Marami ng ari-arian. May mga business lang. So, kung hindi nyo alam, 10, maraming mall na ipatayo yung mga insect. Pero bakit hanggang ngayon, nagiging malas pa rin sila? Bakit nagiging malas pa rin yung mga, yung mga insect? Dahil kulang po sila sa pananampalataya ng Diyos. Kasi minsan po kasi sa insect, imbes na saan na ba si GR Moanya? Hindi ko alam kung saan si GR Moanya, nagsisilayasan na siguro. So kasi yung mga, with all respect sa mga insect po, okay na sana yung mga insect. Katoliko daw. Ano nangyari? Dinadala pa rin nila yung pagka-insect nila. Bakit? Kung pumapasok ka sa kanilang mga yung mga mall nila, yung mga shopping center, mayroon nga Santo Niño, nakaganon naman yung pusa sa gilid. Saan yun? Dapat pagkatoliko ta ako. Meron akong isang tindahan malapit to sa bahay namin. Medyo hindi nga lang risky sa kalayuan. So meron naman malapit to sa amin. Pero bakit meron talagang na doon ako bibili? So pagdating ko doon, nakita ko talaga si Senyor Santo Niño sa kanilang altar na maliit. Okay na sana yun. Kaso lang sa bandang baba naman, yung may altar, halimbawa ito yung altar nila. Dito pinatong itong ito na lang. Dito ipinatong itong si Senyor Santo Niño. Dito naman sa bandang baba, mayroon namang 2 Buddha. Ano ba naman to? Bawal yun. Walang ganon.
Yung mga Buddha, wala yon. Walang mga Buddha. Hindi naman nagkatulong si Buddha sa atin. Hindi naman yan real Diyos. Si Senyor Santo Niño lang po yung real God. Batang Jesus. Alam niyo siguro yan. Sa ano. Now, in terms ani, nasyako yun. Nasyako si ano. Nagiging salmon si ano. By the way, pag-uusapan natin itong si ano, si J.R. Muanya. With all your respect, itong si J.R. Muanya, yung pumasok sa Facebook ko kaninang umaga. Yung sa mga, sa mga Tagalog, di yung nakaka-relate sa mga Tagalog dahil po, Bisaya po yung, ano. Sige, ganito, paggabi, Tagalog tayo, ha? Kasi sa straight to the point po itong ano natin. At sa Bisaya naman, pag umaga, Lakbay Katoliko yung dadali natin. Now, ito si Jan Muanyang, yung hirap po sa kanya, yung mga Seventh-day Adventist, kung ano-ano yung intro nila sa kanilang estilo para sasakay ka at kakagat ka sa kanilang Sabado rest day. Iba yun. Style nila yun. Halimbawa, yung isa si, I don't know kung nakikinig ba siya ngayon, si Daig. Yung pumasok ako sa live ni Daig, nagtanong siya sa akin, o iwan ko nga ba, yung anong araw na yon, ako ba yung pumasok sa live niya o siya yung pumasok sa akin, ano? Nagtanong siya sa akin, who is the father of faith? Sino ba yung ama ng pananampalataya? Sinabi ko, normal, si Abraham. O kasi pag magiging anak daw tayo ni Abraham kapag tayo sa utos ng Diyos, susunod tayo sa utos ng Diyos. Ang sabi ko, anong klaseng utos yan? Kasi maraming utos ng Diyos. Ayun, 10 commandments po. Ano nasa 10 commandments? Yung Saturday po. Ano? Di ba? Saturday yung ending. Saturday yung ending na. So, ito ha, dapat aware tayo sa mga style nila. At itong si Jarman niya naman, pilit talaga niyang isinali itong babae na pakakak. Yung pakakak ba yun sa Tagalog? Yung harlot woman sa English term. Mali po. Dahil ang simbahang Katolika ay hindi po nagiging harlot ito. Dahil ito po'y tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sinusundan ko siya sa footnote sa Biblia. Mayroon akong, sayang nga lang, mabuti. Bisaya itong binasa ko. Ayan, may Tagalog tayo. Sa Revelasyon. Balak nga ni Kristo. Ito. Basahin natin ito. Yan. In speaking about the empire that he knew, John teaches us how to view the empires of this century. For our word also is the theater of the struggle of the dragon against the woman. This Roman Empire created a civilization and a culture that we have inherited. The fact that John condemned it does not mean that everything in it was bad. Let us remark. Tandaan ninyo ha. Sinabi dito sa footnote. Let us remark. I don't know kung nire-remark ba ito ni J.R. Muanya. Incidentally, that Christ wanted his apostle to establish the center of his church precisely in Rome. Meron pa bang Babylonia? Yung title po, Must we look for a great Babylon in the world today? Sa Bisayan term po kasi, ayan yung mga Bisaya, nakaka-relate nito. Pasensya na ha. Baka yung mga Tagalog natin na viewers, may Babylonia pa ba karon? Meron pa bang Babylonia ngayon? Tinatagalog ko na lang, Bisaya ito. So, yan, sinabi talaga ni Kristo na balak niya. Babasahin natin ulit itong footnote para alam ng incidentally that Christ wanted his apostle to establish the center of his church precisely in Rome. Hindi niya sinagot yung tanong ko. Tama ba itong nakasulat sa footnote? Yes or no? Ang sagot niya, mali yung footnote. Kanino ba tayo maniniwala? Kay Ellen Goldwright na bula ang propeta o sa Biblia mismo?
Kaya nga, kapag sinasabi nating hermeneutics, ano ba itong hermeneutics? Yung kung anong mga ibig sabihin sa Biblia. Kaya nga yung tayong Katoliko lang may hermeneutics. Dahil mayroon tayong mga footnote na nakabatay sa Biblia kung ano ibig sabihin. Dahil po yung Biblia natin ay translated po yan ng mga Bible scholar po natin. I don't know ito sa mga ibang sikta. With all your respect po kasi nila, mayroon ba kayong Bible scholar? Yan po yung tanong. Yeah. Yan po yung tanong ko sa inyo. May Bible scholar ba po sila? Kaya madalas maloko itong Katoliko na hindi nag-aral, babasahan ka lang ng Babylonia, iko-connect na sa simbahang Romana Katolika. Ano sabi ng ating DepEd? O itong mga teachers natin dyan. Alam ko naman na mayroong mga teachers na nanonood. Yung debate namin ni Ma'am Genevieve ba yun? Jeneline. Hindi ko alam, tandaan yung pangalan. Na ayaw niyang maniniwala sa DepEd. Anong klaseng teachers ka kung hindi ka maniniwala sa book ng DepEd? Oh, ito, basahin natin to. History, kasaysayan ng daigdig, Share 3. Hindi po basta-basta yung may akda nito. Si Grace Estela, si Mateo, Doctor of Philosophy. Marami sila, Doctor of Philosophy. Isa lang yan sa binanggit ko dahil isa po siya sa mga editor po nito. O yan, consultant editor. Ano sabi? Sa pahina 179, ito yung banggit. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay itinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namamatay sa Roma bilang martir at ang paniniwala ng mga obispo ng Roma ay ang mga kahalili ni Pedro ang dahilan kung bakit ang Roma ay naging sentro ng simbahang Kristyanismo. Kaya nga, will talaga ng ating Panginoong Jesucristo yan. Dahil sa simulat sa Paul, plano na yan. Hindi plano. Hindi po basta-bastang plano yan. Talagang will talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Looya, hermeneutics ni mo dodong. Sa footnote ka kumakapit. O, yung hermeneutics ninyo, sariling interpretation nyo lang. Alam ba ninyo? Yung panguunawa nyo sa Biblia, yan po yung tinatawag sa Bible scholar na accommodated sense. You know what is accommodated sense means? Ikaw yung gumawa sa doktrina mo, ini-influensya mo yung Biblia. Not the Bible, influence your doctrines. That's why, yung mga doktrina ninyo, paiba-iba kayo ng interpretasyon sa Biblia. Minsan di nga maintindihan. Oh, halimbawa, itong si Mr. Bacalares, oy kayo mga Katoliko, huwag kayong, in the first place, noong habang gumagawa ako ng yung tinatawag nito, yung nakalimutan ko yung term, bawal talaga tumatawag na pastor sa mga pastor ng ibang sikta. Alam nyo ba kung bakit? Dahil in the first place, hindi po nila tayo mga tupa. At hindi po silang pastor natin. Kaya nga, bakit tayo tumawag ng pastor? hindi naman sila kuha natin Magandang gabi po sa lahat. Si Makamandag. Paningkamot yun. Sino ba ito? Wag kang magano. Kasi bawal sa atin dito yung Bisaya sa ngayon sa ngayon. Kasi bukas pwede tayo magbisaya sa umaga. Paggabi, bawal. Kasi i-record ito ng punto por punto. I-upload po ito ng punto por punto. Tama. Sige. So, itong si Mr. Bacalares, paiba-iba yung interpretasyon nila with regards about Biblia. Ito namang sa kanilang mga membro, iba. Baka hindi alam kung sino ito si Pastor Bacalares. Yung po yung pastor ng Seventh Adventist Church. Yung tinanong ko si pastor kung anong buwan at anong pizza o anong date itong kapanganakan ni Jesus Christ. Kasi nasa Biblia yan, nakarecord yan, si Kristo ay pinanganak. St. Luke chapter 11, St. Luke chapter 2 verse 11. Nakarecord talaga yan. Yung tanong ko sa kanya, sa kanyang program na pangutana pastor, yung sa kung naipit siguro, ay ako na tinanong niya, baka alam mo, gapo, hindi na ito,
magtanong pastor. Na ito, hindi na to. Magtanong ka kay pastor. Pastor, magtanong ka. Ganun lang siguro. Sa anong itawag natin sa pastor? Tiyong. Mister na lang. Kasi in the first place, yung meditation ko po, ito, yung meditation ko, in the first place, bakit pastor yung tawag natin sa kanila? Bakit tumawag tayo na pastor? Pwede ba kung magtanong sa iyo, pastor? Sa anong dahilan ka nagpapastor sa kanila? Tupa ka ba ni pastor? At siya bang pastor mo? Hindi. O dahil hindi tayo magtutupa, hindi naman tayo tupa sa kanya, di ba? Bakit tayo na magpapastor? Normal na tumatawag tayo ng father sa ating mga kaparian, sa ating mga priest, kasi sila po yung mga ama ng ating pananampalataya, ama ng magandang balita. At sila yung ating tagapag turo ng magandang balita. Siyempre, okay yan. Pero the fact kasi itong si pastor, wala, hindi in the first place, hindi tayo tupa ni pastor. Bakit tayo magpapastor? So, mister na lang siguro, o mister, o chong, o kol, o kuya, o yung ganun, yung mga ibang, ibang ano, mangmang, bakalaris, oy, padako-dako, o ay, kaya nga, di ko alam kung anong klaseng ano. At sinabihan pa niya ako sa kanyang programa kasi alam nyo, pag tumatawag ka sa cellphone, yung TM, 12 minutes yan. Pagka 12 minutes, cut off na yan. So, balik ulit tawag ka. O, ganun. Sinabi pa niya, oy, pinatayan ako ng tawag. Ama ng tradisyon. Nong, nalang, po, o, nong. Nong, noy. O, yung ganun, yung sa mga, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nung, in the first place, hindi naman natin yan pastor at hindi naman niya tayo tupa. O, Tatang, o sige, Tatang Bacalares, o si Tatang Anyides, yung mga sikat na pastor do sa Mambas sa Katoliko, si Anyides, yung minsan, lakbay. Ano ba itong background natin? Yung sikat na palaging nagbabas kay Father Darwin, itong si Anyides. Alam nyo ba, si Anyides, nag-abang talaga ko sa kanyang live na mayroong bagong episode para si Tatang Anyides para naman masagot natin. Ano ba naman yan? Araw-araw, revolto yung tinira niya. Di ko alam kung anong klaseng theology yung pinag-aralan niya. Revoltology siguro yung pag-aralan niya. Yeah? Chong. Awag namang Chong. Kasi kapag Chong, hindi po natin sila kadugo. Walang connection. Pero in terms po kasi tayong mga Katoliko, meron naman tayong tinatawag natin na ecumenism. Sila, kaya nga, God is love, love is God. Kasi yung founder natin si Kristo, siya po ay pag-ibig. So kahit hindi natin sila kapananampalataya, kahit hindi sila Katoliko, ay tinatawag natin sila ng brad, sis. Kasi kapatid pa rin natin sila. Bakit? Meron tayong tinatawag na invisible member of the Catholic Church. Ano ba itong invisible member? Yung si Tatang Bacalares, papapasokin mo. Sino ba ito nag-comment? Wala lagi kakatubag sa pangutanan niya. Ano bang tanong niya? Nagtanong si Bacalares sa akin, baka alam mo kung ano birthday ni Kristo? Bigay mo. Ano? Programa niya, dapat ako magtanong kasi pangutana pastor, magtanong ka kay pastor. Si pastor nang magtanong sa akin, iba na yan. Hindi niya alam. Pastor pa naman siya. Naniniwala sa kay Kristo. Pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, simpleng-simple birthday ni Kristo, hindi niya alam. Dapat tandaan niyo yan. Naniniwala naman sila kay Kristo. Iwan ko kung sinong Kristo yung pinaniwalaan nila. Dahil in the first place, ang sabi po ni Apostol San Pablo ay ganito. Kuha tayo ng Tagalog na Biblia kasi Tagalog edition tayo. Sige, meron ako maraming version dito. Si Anyides Teoloko. Yan nga. Kasi wala naman siyang ginagawa. Binanatan niya Katoliko araw-araw sa kanyang live. Iwan ko nga, ba anong kasalanan ng mga revolto sa Katoliko? Doon kay Anyides. With all your respect kay Anyides, sino ka kakilala nun? Nagtanong kay Father Darwin, ayan tuloy, nag-book out. Sad naman. So,
Sana ba tayo? Yung ang tawag nito, wala na tuloy ako sa issue natin, no? Yung about kay Kwan, kay Pastor Bacalaris yun. Ay, Pastor, ano naman to? Bago-bago lang natin sinabi. Walat ni sa tawag ugma ha. Bukas, bukas? Martes. Uy, may programa sa Martes bukas. Kaso lang wala akong load. Wag na lang. Kasi in the first place, sa Biblia, sumasangguni lang po tayo sa ating mga kaparian. Hindi po kay Tatang Bacalaris. Dapat alam nyo yan. Malakyas, Kapitulo 2, versikulo 7. Sa pari po tayo sumasangguni with regards about our pananampalataya, our faith. Hindi po kay Pastor Tatang. Na pastor na, tatang pa. Pastor na, tatang pa. Oh. Diba? Yung sinabi ko sa inyo, kapag Biblia yung basihan, batayan, wala po sinasabi sa Biblia na sumasangguni tayo kay pastor. Saan na ba tong issue natin nawawala na tayo? Ito kasing si tatang pastor pa. Mahilig sa bato si Añedes kasi. Ewan ko nga ba kung anong klaseng theology yung pinag-aralan ni Añedes. Na hanggang ngayon, kasi kapag tingnan ko naman yung Facebook niya, baka may bagong issue na naman, gawa ko ng vlog. Wala! Puro ribulto. Galit pa daw kuno yung mga Catholic faith defender. Minsan dinuduraan pa sa doon sa public market. Normal yun! Dahil po, atake ng simbahang Katolika, tiniran. Wala na ba kayong sariling doktrina? Ha? Bakit ba? May nagtanong sa akin, Brad, bakit ba palaging iniinitan itong simbahang Katolika? Siyempre, tayo po yung tunay. Sinabi ni Kristo, kaya kayo iniinitan dahil po sa pangalan ko. Di ba? Yon, sa Biblia sinasabi, Brad, naniniwala kami ni Kristo. Walang problema, naniniwala kayo ni Kristo, inyo yan. Anong sinasabi sa Biblia? Tandaan ninyo sinabi ni San Pablo. Ayan, sa Gawa, Kapitulo 17, versikulo 24. Sinabi ni San Pablo mismo sa Biblia, ang Diyos wala sa mga templong tatag lamang ng tao. Dapat alam ng pastor yan. Straight to the point. Dapat alam. Wala. Kaya nga, minsan, masabi ko talaga sa kanila, sino ba ay Diyos na kanilang tinatawag nating pinaniniwalaan? Hindi po nananahan ang Diyos sa mga templong tatag lamang ng tao. Wala yun. Si San Pablo, deklarasyon niya yan. Kaya nga, kung tignan ninyo mas importante talaga, mainam talaga mag-research. Yan yung sinabi ni San Juan. Sabi ni San Juan, ito. Sinabi ni San Juan mismo Saint John, 1 John chapter 4 verse 1. Ito yung banggit niya sa Biblia. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip na subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propita sa mundong ito. Subukin. Minsan nga, tatanungin natin sila kung yung simbahan ba nila galing ba talaga sa Jerusalem. Minsan may nagsabi sa akin, Brad, yung simbahan namin nagsimula lang sa Osmeña. Anong klaseng simbahan yan? Osmeña. Sinong founder? Si Ungkoy Agapay. Naging Santo Papa po namin. Ano? Ungkoy Agapay. Yung may iba yung nagsimula sa, I think sa Manila yan. Sa Manila, Santa Punta Ana. Ito si Tatang Manalo. Nagtayo rin siya ng kaniyang sariling kulto. Subukin. Paano subukan? Tanungin. Kaya nga meron tayong cross-examination with regards about kung pumapasok tayo sa mga debate online. Sa mga pangangaral nila online. Subukin. Paano sumubok? Pag hindi ka magtanong, mag-aaral ka ng sarili mo. Kaya nga, kung saan-saang library tayo umabot, magbasa ng mga history book, mag-search sa computer, lahat-lahat na po.
Anong nangyari kay Pastor Noedura nung nung sinubukan niya Katolikong yung pag-aralan? Ang hindi ko makakalimutan sa kanyang sinabi, sa kanyang testimony, sabi niya, punta ako doon sa Jerusalem. Kung kaninong simbahan yung nakatayo sa bahay mismo ni Pedro, yan po yung simbahan kung saan ko magpabautismo. Ayan, nagkatoliko na tuloy itong si Noedura. Diba? Nagkatoliko na tuloy. Oh, si Brother Ricardo Tobel. Ano ba yung correct apelyido mo, bro? Tobel o Libot? Kasi baliktad yung pangalan mo. Binabaliktad ko na lang yung apelyido mo. Oh, Libot or Tobel? Hindi ko alam, ano? Kasi Ricardo, baliktad to. Binaliktad ko na lang yung Libot, nagiging Tobel. Baka naman hindi Tobel yung ano mo. Mag-ingay ka lang. Oh, para mai-correct natin yung pangalan mo at saka kuan. Bro, Katoliko ako. Adlock sila. Mabanggit si Brother Alejandro Pada kung kailan panganak si Jesucristo, baka ano ito yung nanarbaho sila og kumpanya, baka yung mga nagtatrabaho, kasi Bisaya po ito, tinatranslate ko na lang ng Tagalog, baka po kasi yung nagtatrabaho sila sa kumpanya, mawawala yung kanilang Christmas bonus. Yung Christmas bonus po, uy! Punto por punto ito na yung bagong program mo, Brad. Hindi. Ang program po kasi natin, Lakbay Katoliko. Meron tayong YouTube channel, Lakbay Katoliko. Pakisubscribe na rin sa mga followers ko dito. Dito, ginawa natin itong Tagalog kasi official member po tayo ng punto por punto. Tinawagan ako ni Brajando kanina, nag-chat nga lang kasi hindi ko na-response yung tawag niya, di lang gamit. Na kung maaari baga, pwede ba ako'y pagiging membro ng official sa punto por punto? Sabi ko, ano bang gagawin ko doon? Mag-live ka lang, pagkatapos kunin namin yung live mo, i-upload namin doon sa walang problema, kaya nga sinabi niya, huwag ka lang magbisaya magtagalog ka lang. Kasi lahat ng mga followers ni Father Darwin, minsan mga Tagalog yan. May mga Bisaya man. May mga Bisaya. Pero wag kang mag-alala. Nag-umpisa ka na nahihirapan sa kalisod. Wala problema. Sanay naman tayo mag-Tagalog minsan. Minsan lang, Pero hindi ko na lang ito pinapractice dahil po minsan sa mga followers natin, halimbawa itong mga puro Bisaya po. Tsaka tubong Bisaya po tayo. Yung mga lolo't lola ko, tubong Bohol yan. Sa Bohol po yung pinanganak sila. Lahat. Bro, multan sin ba yung hindi pagsimba tuwing linggo? According yan sa ating Catechism of the Catholic Church, yung Sunday obligation. Yung Sunday obligation, kapag hindi ka po brother, tanong ko lang. Sandali lang. Bakit galit ang Protestante kay Mama Mire? Okay, good question. Sandali lang sa ating Catechism of the Catholic, regarding about Sunday law, yung Sunday obligation, kapag hindi ka po nakapagsimba sa araw ng linggo, sa araw ng Sunday, without a valid reason, hindi ka po pwedeng, you are committing a mortal grave sin talaga, grave sin. Kapag sinasabi nating may grave sin tayo, ito po yung the Code of the Canon Law. Yung sinabi po sa atin sa Code of the Canon Law, number 916, a person who is conscious of grave sin is not to celebrate Mass or receive the body of the Lord without previous sacramental confession unless there is a grave reason and there is no opportunity to confess. In this case, the person is to remember the obligation to make an act of perfect contrition which include the resolution of confessing as soon as possible. Kaya nga mangungumpisal tayo, meron tayong sakramento sa kumpisal. Libre yun mga pare, walang bayad yun. Walang bayad yung sakramento natin. Yung tanong kasi ni Brother Ricardo Tobel, sabi niya, bakit galit na galit ang mga Protestante sa kay Mother Mary? Particularly ngayon, pangalawang araw na natin na tayo po'y nagugunita ng October. Month of October is magro-rosaryo lahat ng mga Katoliko, pinoprosesyon yung mga imahe ni Mother Mary, di ba? So bakit sila galit? In the first place, yung ama nila galitin kay Mother Mary, normal yung mga anak galit rin. Sino yung mga ama ng Protestantism? Si Martin Luther, di ba?
Si Martin Luther is the father of Protestantism. Siya po yung unang nagprotesta sa simbahang Katoliko. Meron pang unang nagprotesta sa Diyos, yung demons. Si Satanas. Yan po yung pinakaunang protestante. Normal, itong mga protestante na pangalawang sulpot na po, pangalawang sulpot na kayo, dahil nauna yung ama nyo eh. Normal, nagalit po sila kay Mother Mary. Minsan nga, hindi natin maintindihan kung nasisiraan na ba sila ng bait o hindi. Dahil, yung iba, nagbabiral pa nga, nagwawasak ng mga imahe ni Mother Mary. Yung babae, yung pastorang babae daw. Hindi na natin tatawaging tatang yan. Dahil in the first place, babae man. So, anong tawag? Titing na siguro. O yung totong. Babae, ayaw kong tumawag na pastora yan. In the first place, hindi ko naman pastor yan. Tsaka hindi naman ako tupa niya. So, bakit ako magpapastor sa'yo? So, may ano na po, may hula na po kasi yung Diyos. Ito, banggitin natin yung sinabi ng Diyos sa Genesis 3:15. Ito yung banggit niya. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya't lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ay tutuklaw. Kaya nga, kung i-refer natin ito kay Eva, hindi na po maaaring si Eva ay magiging umaaway sa demonyo. Dahil in the first place, nakuha na po siya sa demonyo. Nahulog na po yung loob niya sa demonyo. Kaya nga nagkaroon tayo ng kasalanan. At dahil doon sa kasalanan, ang tao'y namamatay. Kasi yan po yung kabayaran ang kamatayan. Ano ba itong mga natin, background? Kamatayan ano? So kay kamatayan yung kabayaran ng kasalanan, kaya nga, ang kamatayan, walang pinipili yan. Bata, matanda, yung mga adult, yung may mga edad, walang pinipili. Yan. Kaya nga, in the first place, yung mga bata natin, nagkaroon sila ng aktual na kasalanan. Hindi po. Kasi hindi pa naman marunong yung batang musmos, yung paslit, yung mga infant. Hindi pa yan marunong pumatay. Hindi pa yan marunong magchismis, magmaritis. Yan ang natatanggap ng mga bata. Original sin. Kaya nga, nagkaroon ang simbahang Katolika ng Sacrament of Baptism. Dahil po doon sa mga original na kasalanan ng ating mga bata. Yan po yung ibig sabihin nun. So, kaya nga galit na galit dahil in the first place, kaway talaga ng demonyo si Mother Mary. Brother, ikaduha, pangalawang tanong, kinsa may naghatag authority, sinong nagbigay authority na magwali sa pastor o pare? Ito, kung authorization yung kung authorization yung hinahanap nyo, walang ibang binigyan ng authorization yung ating kaparian, hindi po yung pastor. Dahil in the first place, sinabi sa Biblia, ito, basahin muna natin itong Biblia para alam ng mga hindi Katoliko ito. Sa last prophetic book po sa Old Testament, ito po sulat ni Malakias. Dapat alam ng mga tatang Baclaris ito o si tatang Anyides. Alam niya. 2:7. Basahin natin ito. Protocol na po ito in Old Testament. O 2:7. Tungkulin ng mga pare na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa Old Testament pa yan, Brad. Wala pa mang Romang Catholic noon. Paano naging sugo ito pari nyo? Ito. Old Testament protocol na yan. Hindi mawawala yan. Sa New Testament, meron. Yung Pangulong Pari mismo, si Kristo, yung pinakaulo mismo. Normal, kapag ikaw po'y general, yung mga sakop mo, yung mga kasangkayan mo, yung mga tauhan mo, siyempre, sundalo din. Pero, mababa nga yung ranggo. Gaya din yan kay Kristo. Pangulong pari siya, normal, yung kanyang mga lagad, pari rin. Ito, basahin natin ng Bibliang Pinoy version.
O yan. Sa Acts, sa Roma, basahin natin ito O, sa Romans chapter 15, verse 16, ito yung banggit ni San Pablo. Malinaw. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na offering ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Pari po mismo si San Pablo at inutusan niya ng Kristo. Kaya nga yung mismong siraan niya yung Katolika, nagbalak siyang siraan ng Katolika, nagpapakita sa kanya itong Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung basahin mo yung Acts chapter 9, buong kwento ni San Pablo yan, yung conversion story po ni San Pablo. Kaya nga si San Pablo, nagiging persecutor dati, nagiging Catholic na. Dahil in the first place, pare po siya sa simbahang Katoliko at hindi doon sa simbahang tatag ni Gregorio Alipay o yung Kayabo, o di ba kaya yung may mga pari na ngayon na piki naman. Di ba? Pastor. Ano ba naman yung pastor, Brad? Tignan natin sa Biblia. O ano yung pastor? Ito. Meron akong dalawang translation sa Biblia. Ipapakita ko po sa mga viewers natin ito. Itong ang bagong Biblia. Alam ba ninyo, ang history po sa bagong Biblia na ito, ito po ay isang Biblia ng born again preacher. Hindi ko alam yung pangalan, nakalimutan ko. Sa Facebook ko po ito nakita. Kung hindi ko alam, kolektor siya ng mga iba't ibang version sa Biblia. Bakit kaya niya ito binibinta? So, tiningnan ko naman yung cover, ang bagong Biblia. Wala pa ako sa version na yon. I don't know kung 1K yata yung bili ko nito. Sabi ko, Brad, bakit po ito binibinta, Brad? Na, may pangalan pala. Ayan si Marvin G. Curry. O Marvin Curry yung may-ari. Preacher po siya ng born again. Bininta niya dahil hindi niya ito kayang basahin. Ayan, una, Zacarias 10:3, ang aking galit ay maiinit laban sa mga pastor at aking parurusahan ng mga lalaking kambing. Hindi niya kayang basahin to. Kaya nga siguro, baka'y mabasa niya sa kanyang mga membro o sa kanyang mga kasama, uy, anong klaseng pastor natin to? O yan, meron pa sa ang tawag nito, sa Jeremias 10:21, ito yung banggit, yan, sapagkat ang mga pastol ay naging hangal at hindi sumasangguni sa Panginoon. Kaya't hindi sila umuunlad at lahat ng kanilang kawan ay nangalat. Di ba hangal yung pastor sinasabi sa Biblia? Lahat ng kanilang kawan ay nangalat. Question, sino ba itong nangalat? Minsan nga kumakatok pa nga sa bahay at sa bus. Di ba? Dapat tandaan nyo yan. Straight to the point. Sinabi pa ni Propeta Isaias 56. Babasahin muna natin itong sa Jeremias 23:1. Ito malinaw yung sinabi ni Propeta Jeremias patungkol do sa mga pastor. Hoy, Anyides advice ko naman sa iyo, Anyides. Advice ko naman sa iyo, wag mo tirahin yung Katoliko. Imbes na aanib ka sa tunay, maanib ka naman doon sa Soldiers of Christ mo. Marami po akong record book dito, history mismo ng mga siktang tatag ng tao. Wala ni mismo nakapangalan Soldiers of Christ. Kolorom siguro ito dahil mismo kasaysayan, hindi siya kilala. Pangalawa, nung tiningnan ko ito sa Secret Exchange Commission, wala mismo nakapangalan simbahan niya. Iwan ko, hindi siya siguro ito na-register ng Secret Exchange Commission. Nagiging kolorom kayo sa ang tawag nito, government. Ito. 23:1, sa aba ng mga pastor. Ano ba itong sa aba? Yung meron akong translation sa magandang basahin nyo sa 21st century edition na King James version na yan. Babasahin natin to mamaya. Ito. Maganda itong basahin. Pero anong sinabi ni Propeta Isaias 56:11? Natamahan itong si Anyides. Yung lahat ng mga pastor dyan, makinig kayo Oo, ang mga aso ay matatakaw. Natatawa tuloy ako dahil mayroong nag-message sa akin, Brad,
mayroong isang pastor nangaral doon sa ano, Brad, gilid ng kalsada. O, tapos ano ngayon? Walang nanonood, mayroon namang mga tao na nag-passing by lang, yung mga ganun. Hindi naman kagaya ng ating Katoliko na kapag tayo po ay mag-public preaching, nag-install pa tayo ng mga soundbox, yung mga tao, yung sound system, nag-install pa lang tayo. Yung mga tao, dagsana. O, yung sa kanila, wala. Ang talagang parang namamatayan siguro po sa ito, hindi ko alam. So, nag-message sa akin yung isa, aso lang po yung nasa gilid niya. Normal yan. Ayan Oo, ang mga aso ay matatakaw. Ano ba itong ibig sabihin ng matatakaw? Sa Visayan term, dalo. In English term, greedy. Kahit kung ano yung mo, kukunin talaga nila yan. Matatakaw nga. Walang kabusugan, Sila'y walang kabusugan. Kailanman ay walang kabusugan. Kaya nga, 10% hakot dito, hakot doon. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako. Bawat isa sa kanila ay pakinabang. Kaya nga, likong daan Kung hindi nyo alam, nasa mali po sila simbahan. Likong daan nga. Oy. Likong daan. Yan ang tandaan ninyo. Yan ang tandaan, likong daan. Kaya nga, tayong mga Katoliko, mag-ingat talaga tayo. Dahil in terms of authorization, wala pong authorization ang mga pastor. Kahit magsasagawa sila ng tinatawag natin na banal na sakramento, wala. Walang pastor na binigyan ni Kristo ng authority. Magbautismo kayo doon. Walang pastor na binigyan niyang authority. Mangaral kayo doon. Wala. Yung batang pastor, pumasok sa akin, ito nagtanong ni Father Darwin, si Darwin Butlay. Yun yung sinasabi ko, Pastor Darwin versus Father Darwin. Bakit kayo nagpapastor nun? Hindi naman kayo tupa ni Butlay. Kaya ako, hindi ko yan papastorin si Butlay. Tatang Butlay na yun tawag ko sa kanya. Basahin natin tong Jeremias. Talaga si Propeta Jeremias talaga. Ito. Basahin natin tong sulat mismo ni Propeta Jeremias. Prangka talaga itong si Propeta Jeremias. 10:21. Yung gamit ko ngayon, Holy Bible 21 Century King James Version po. Yan For the pastors that are become brutish. Ano po itong brutish? In terms of brutish, tinatawag po itong stupido. Yan yung ibang term sa brutish, stupido. Become stupid. Babalitan na lang natin itong brutish, stupid na lang. And have not sought the Lord. When we talk about sought, that is past participle, past tense of seek. Naghanap, sought. Hindi sila naghahanap sa Panginoon. Therefore, they shall not prosper and all their flocks shall be scattered. Nangalat. Itong sa Tagalog version naman, sa Jeremias, ang tawag nito, 10:21, mas matindi yung sinabi ni Propeta Jeremias. Aray, 21, verse 21, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi sumasangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila nagsisiginawa at lahat ng kanilang kawan ay nangalat. Aray, ang tindi pala ng sinabit ni Anyedes, kumbaga, ito yung sino ba talaga, sino ba itong nagtanong? Pangatlong tanong. Sige, hindi ko nabasa yung pangatlong tanong mo, Brad. Pasensya na. May pangatlong tanong. Sino ba talaga ang tumanggap ng 10% pastor o pare? Good question pa rin. Dahil marami pa rin sa atin ito. Alam nyo ba, kapag mayroon talagang pumunta sa bahay, Brad, ma'am, sir, mayroon kaming pautang, sir. Babayaran nyo lang pag mahal na yung kilo ng kopra. O iba, yung mga minsan yung ganun. Ito, magandang vacuum to, ma'am. Vacuum tubig. Pag nilagyan mo ito ng tubig, ma'am, kahit bubukas pa, talagang hindi po ito manlalamig kapag meron kayong kape na ililagay, kahit sa susunod na linggo mo pa ito iinumin, hindi ito lalamig. Grabing sales stock. Magkano ba yan? Ito ay 1,000 po ito dahil vacuum po. Pero sa tindahan naman ni Aling Kuring, bininta lang ito ng 50 pesos. Diba, 1,000? Na-scam ka. Okay yan. Kapag na-scam ka sa mga bagay-bagay, dahil mababayaran lang po yan. Pero pag na-scam ka in terms of faith, lalong-lalo na sa 10%, iba na yon.
Dahil hindi mo na, sayang, nagbigay ka ng 10% na hindi naman para sa kanya. Anong klaseng kwan yun? Wala tayong problema. Malatyas 3:10 na magbigay ka ng tithing, yung 10% ikapo. Meron naman sa Katoliko, pero hindi nga niyang porsigido. Ang ginagawa sa Katoliko, yung tithing natin, that is love offering. Kung magbigay ka ng 25 sentimo, okay yan. Kung magbigay ka ng piso, bahala ka na. Nasa sayo yan. Hindi naman pinipilit ng tinatawag na kailangan mo talagang magbigay ka ng 10%. Pag mayroon ka 1,000, bigay ka sa akin ng 100. Pag may 10,000 ka, bigay ka sa akin ng 1,000. Pag mayroon kang 100,000, bigay ka sa akin ng 10,000. Ibang usapan na yan. Sa Biblia, wala mismong pastor na kumukulikta sa 10%. Dapat alam nyo yan. Sa 10% po kasi, basahin natin yung 10% sa Biblia. Malakyas 3:10. Ito. Bigyan natin to na linaw kasi minsan ito, sana ba ito? Mahirap talaga pag hindi Bible scholar, Hindi tayo kabisado sa paghanap ng mga Biblia. Minsan yung mga Biblia na walang marker, mahirapan ka talaga. Ito yung sabi. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Para, sinabi dito, na matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Kaya nga, in terms of 10%, dyan kukunin yung mga gastos sa simbahan, kuryente, yung mga maintenance, lahat ng mga nagserbisyo sa simbahan, bigay tayo ng tulong doon sa mga nangangailangan, di ba? Yung mga offerings natin. So, yan sinasabi sa Biblia, sa templo. Question, ano po yung templo na dapat nating lagyan? Yung buong templo ng parang di ko alam kung budiga ba yan ng asin o ano. Ito sa Biblia. Basahin natin to. Ang pinakalumang translation sa simbahang Katolika, ang Do-Ay Rhyme version. Basahin natin dito sa footnote sa Leviticus 13, verse, Leviticus 17, verse 3. Ito yung banggit. That is in order to sacrifice, the law of God provides the sacrifice to be offered any other places, but at the tabernacle of the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church. Malinaw. Straight to the point. Kaya nga, sinong kumubra? Base pa rin sa Biblia. Hindi po base sa ating sariling pag-uunawa yan. Hebrew Canon, chapter 7, verse 5. Ito, bagitin natin yung mga sinasabi sa Biblia. Para naman minsan itong mga tatang na itong nangangaral, matauhan naman. Ito. Verse 5. Ito yung banggit. Ayon sa kasulatan. Sa kasulatan ang mga pari mula sa angka ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Pare po, hindi po, pastor. Yung mga offerings natin, saan yan pwede ilagay? Saan pwede? Sino pwede kumubra sa offerings? Base po yan sa Ecclesiastes. Sa Ezekiel. Tignan natin itong Ezekiel. Kung ano yung sinasabi sa Ezekiel. Verse 44. Chapter 44, verse 30. Ito po yung banggit sa Biblia. Ang pinakamainam na mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay nauukol sa mga pari. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain, sa gayon patuloy ko kayong pagpapalain. Kaya nga, wala naman tayong paring Israel.
Sino na magbigyan natin? Di paring Katoliko, hindi paring Israel na. O yan. Dapat alam ninyo. Oras 11 minutes after 8 o'clock in the evening. Straight to the point. Bro, mauni ang 7 sacrament. Sandali lang baptism, okay. So, magbasa muna tayo ng mga shout out, pakisagot. Salamat din sa mga nagtanong, lalong-lalo na kay Ricardo Tobel, Fisanya Doki. Kung kamo gikan sa kung kayo galing sa ibang sikta, yung mga Bisaya comment, Tagalogin ko na lang dahil minsan po bawal po ang Bisaya natin ngayon may mga followers tayong Tagalog, kaya Tagalog tayo. Minsan nga sinabi ko na sa inyo, paggabi Tagalog ako. Hindi ko man maiwasan kasi programa ko po ito na sandali lang ito i-pick natin. Sandali lang. Okay pa ba tong i-pick natin dyan? Ayan na. Sandali lang. Sige. Akala ko ba na nawala yung i-pick natin. Shout out. How much, brother? O magkano? Anong ibig mong sabihin magkano? Mga Katoliko, unsa man, dili ba di ay dako uga inatagan mga Katoliko ba daw hindi ba daw malaki yung bigay? Depende. Kung magbigay ka ng 10,000, wala namang mas mabuti magbigay ka ng 10,000. Yan ayon sa kalooban mo. Huwag kang magbigay ng 10,000 na bagay nakita mo itong si Tarpulano nagbigay siya ng 3,000. Limbawa 3,000 yung binigay niya, 10,000 din sa akin para naman shout out mo pa do sa magpa-shout out ka pa sa banal na misa. Ito si nagbigay sa atin ng palakpakan natin mas mabuti nga magbigay ka kayo lang at saka yung pari o yung simbahan at saka yung Diyos ang dapat makakaalam. Mas mabuti yun. Hindi natin maiwasan na donated by ba yung donated by Bro, shout out dito sa Zamboanga City. God bless si Delphine Rano Pagaro. Minsan nga, di ba yung sinabi ko na sa inyo, paggabi Tagalog, pag umaga, Bisaya ta. Kaso, hindi ko naman maiwasan sa programa ko na may mga Bisaya. Di magbibisaya na lang ako. So, kaya nga, mayroong umaangal sa akin dati na ang ganda pala ng programa mo. Kaso, di ko nakaintindi Bisaya. May mga Tagalog talaga tayo na hindi nakakaintindi ng Bisaya. May mga Tagalog rin na sinabi na lang nila sa akin na sige magbisaya ka na lang dahil naintindihan ko naman. Dahil sa kapanood ko sa inyo nakakaintindi na rin ako. Diba yung mga ganun. Pero mas mainam talaga yung dalawang lingwahe yung natin. Si Brother Eddie Gira, magandang gabi po sa inyo, Brad. Kamusta? Ito magbasa tayo ng tradisyon. Ba ito? May mga tradisyon. Tanong, bro, good evening. Tanong lang, bawal ba mga lawat, basahin natin tong bawal ba magkomunyon pag hindi pa kasal? Salamat, Brad. Pag si Father Darwin yung tanungin mo nun, sinagot niya, bawal talaga. Alam ba niyo kung bakit? Kasi yung civil po, lalo na sa civil, yung kasal kayo sa civil, hindi po yan approved sa taas. Sa gobyerno, okay yan. Kung ano yung properties ng asawa mo, pwede kayo. Civil, kasado kayo sa civil, pero sa Panginoon, wala po kayong basbas. Yung mga hindi pa po kasal, ang simbahan nagko-considera na that is a live-in. Live-in, yung mga ikanga, ipon-ipon in Cebuano. So kapag live-in ka, okay yan. Kung hindi kayo nagtatalik. 'Di ba? May article ako nabasa sa Katoliko, hindi kasalanan yung mag-live-in kung hindi kayo nagtalik. Live-in lang naman yun Kasi baka siguro sa susunod na buwan wala na kayo. Ibang ganun. Pero kapag nagtalik po kayo, wala kayong kasal, that is mortal.
Kapag mortal po, bawal po tayo. Mga magtik ng communion, di ba? Yung sabi ni ni San Pablo sa Biblia, do sa unang Korinto, talagang bawal yan. Kailangan talagang magsusuri tayo sa ating kaluluwa bago tayo tatanggap ng banal na katawan ni Kristo. Bro, shout out dito sa sa Surigao. Uy, taga Surigao si Santiago Toledo. Magandang gabi po sa inyo, brother. Si brother Santiago Toledo. Kumusta po yung Surigao? Tagal na po akong hindi nakapunta doon. 2012 pa yun. Doon ako nagtrabaho sa mining area. Doon sa Claver. Sa Claver naman, doon kami napadpad sa barangay Kagjanaw, doon sa may Kinalablaban. Iwan ko kung buhay pa ba yung miningan nyo doon. Laki talaga ng miningan nyo. Naalala ko pa yung kasama kong Jehovah Witnesses. Nakapulot kami doon sa kalsada ng isang humili ng pari na bawal talaga ang mining. Doon ko rin naisipan na ang tawag nito na gagawa ko ng article with regards about mining. Naiwan ko kung saan na yun. Nakasulat sa notebook malit yun. Naiwan sa Banghaus pag uwi ko dito sa Buanga. May nakapulot na siguro nun. Okay. So, saan ba ito? Salamat sa mga nanonood ngayon. Oras 18 minutes after 8 o'clock in the evening. Straight to the point. Maugani sa lagid ng ipon. Okay. Yung kasalanan talaga yung walang kasal. Wala pa kayong basbas ng Panginoon. Mainam yun. Pag may basbas na kayo, mainam yun. Kisa naman, di natin alam yung kamatayan natin. Alam natin na mamamatay tayo. Di natin alam kung kailan, kung ano dahilan at saan tayo mamamatay. Alam ba ninyo, the biggest worst, ang pinaka-horror po sa ating buhay ay yung mamamatay tayo na may bit-bit tayong mortal na kasalanan. Magandang gabi kapatid ni Brother Prince Nick Bandulon. Ito po si Brother Prince Nick Bandulon. Ito po yung yung pinakamagiting natin na Catholic Independent din sa Cebu ata siguro yung kanilang Cebu o siya po expert with regards wine. Expert po ito kasi bartender pala ito, di basta-basta ito. So eksperto po ito, sila po yung mga eksperto with regards about wine. Pag sinabi nating wine, pag sinabi nating wine, doon tayo magtanong kung anong klaseng wine. Sa Biblia, mayroong binanggit si Kristo, di ba? Gumawa siya ng 7 na talagang yung wine, no? Hindi po basta-basta yung wine na dito tayo sa mga expert wine tayo magtanong. I'm not expert with regards wine. Hindi ko alam kung anong klaseng wine yung mga binta do sa tindahan, yung mga bagong labas ngayon. Sila yung mga expert about wine. Sila yung hindi naman yung may mga ngaral sa Seventh Adventist na wine daw yung ininom ni San Pablo. Ang problema, yung ini-introduce yung kanyang binta, 100% Diyos. Anong klaseng wine? 100% Diyos. Hindi yun. Wala yun. Di yun Diyos. Congratulations bro with the intercession of the Blessed Mother Mary and Saint Joseph to your Son Jesus Christ. May God bless you and all your endeavors. Salamat sa mga nag-message na to dire. Sa mga sa ating kwan. Merong mga mensaheng natanggap, mga comment section. Natawa ako sa mga comment section do sa YouTube channel ating munting YouTube channel natin. Patungkol sa mga may mga sulpot talagang nagsisulputan. Kahit sa YouTube channel, sinusundan niya pa rin tayo. Hindi ko alam. Bakit ay nako. Mag-chat muna tayo sa mga kaya tagi patay Onsay Design. Hingi tayo ng sample nito. Patatahi ng good evening bro. Watching here from Diocese of Digos City, Davao del Sur. Proud Roman Catholic. Si Brother Manuel Beltran Castillo. Kuan siguro ni. Polo short siguro. Polo short na gwen ni. Kaya kung polo short ay daghan dire.
Oh, gidi ko alam kung pila ni si Father daw kung ibayad. Congratulations. Si JR Manitla. Di. Oh. Sani? Kaning mga wine lagi, wine. Basta magingon tag wine, dili na siya kuan ha. 100% Diyos. Di po ako wine sommelier pero matagal po ako sa food beverage department is also tackled about wines and spirit of alcohol. So tama po kayo bro, walang wine na magiging Diyos. Hindi no. Mali talaga yung interpretasyon ni ano na wine na Diyos pa. Wine na Diyos pa. Ano ba yan? You can never separate the alcohol from wine. Real talk. So, pag sinabi natin unfermented wine, yun po yung mga, ayun nga, yung 100% Diyos, yung ganun. Pero mismo, nabasa ko sa artikola yung winefact.com. Hindi ko nagkakamali. Hindi po sila nagdideklara ng mga wine without alcohol. Kahit may alcohol yan, wine yan. Pag walang alcohol, di yan wine. I don't know. Minsan nga yung iba sinabi doon sa ano sa Old Testament na may mga wine na binanggit is ano daw yan, tuba daw yan. Naloko na. Straight to the point. $23 after 8 o'clock in the evening. Wala na po tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli. Muli ito yung lingkod, Brad Eugene Gapoy. Magsasabi po sa inyo, God bless, mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.